init. Sobrang init. Ano ba oras na? 9:30 na nga. 10:30 pa lang. Boss, ganito nakatindi yung init. Kaya mag-ilog. May ilog pa ga? Ang bayan ng San Jose ang tinaguriang egg basket of the Philippines. Ayon sa pag-aaral mula sa PUP, mayroong humigit kumulang 400 mga poultry na nagsusupply ng halos 12% ng itlog sa buong bansa na may kabuuang 70,000 metrikong tiniladang mga itlog taon-taon. Pero kalakip ng paglago ng ekonomiya dahil sa itlog at livestock sa bayan, ang pagdami ng mga basura at mga problemang may kaugnayan sa kalikasan gaya ng polusyon sa hangin at tubig. Pero paano hinaharap ng bayan ang problemang dulot nito? At ano ang kanilang ginagawa upang maprotektahan ang ating inang kalikasan? Kadumi naman eh, trabaho. Baho ka. Ito tayo makakapag-salit tayo Dati dito pa naglalaba yung mga lolo-lolo natin. Ngayon ganito na. Sana naalagaan ng maayos to. E di sana napapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Uy, napanood niyo ba yung si Kuya Pat? Yung taga-diyan si San Jose, yung sa may aya, yung naglilinis ng ilog. Tara, punta kaya tayo doon. Ayun, isa sa mga panukala namin dito ay yung bawal ang pagtatapon ng mga basura. Especially kapag may mga poultry, mga piggery, bawal magpatusto sa ilog. Dahil yung mga ilog natin dito ay pinagkukunang yaman ng ating mga residente. Gayon din, pinananatili namin yung kalinisan nito dahil dito nga sila naglalaba, dito sila kaganyan, mga langoy. Lalo na pag summer, mas madaming tao dito. Kailan nyo po sinimula ng inisyatibo na ito na simulan yung paglilinis ng ilog natin? Niyaya ko yung mga pinsan ko, sabi ko, oy, next time, punta tayo dito, maglinis naman tayo, pagandahin naman natin tong langoyan natin. And then, maraming natuwa, marami ang nagkagusto do sa ginawa namin yon. Doon namin ipinagpatuloy at tinawag namin siyang Oplan Linis Ilog. Kasi ito namang simpleng action na ginagawa natin ay napakalaki ang tulong. Kasi kung ako, nag-iisa may magagawang maliit, tayo pa kaya ng sama-sama at yung maliliit na tulong na yun, pag napagsama-sama natin yan, malaki yung impact. Hindi lamang sa ating ginagawa, kundi sa ating kalikasan kasi napakahalaga na ingatan po natin yung ating kalikasan. Iilan na lamang po yung mga kagayang ganitong ilog na napapagliguan kaya hanggat meron tayo nito, pangalagaan natin, ingatan natin. Isipin natin kung ano ang madadatnan pa ng mga future generations kasi ngayon pa lang kung nag-i-start na tayo na sa pagsali sa mga ganitong mga activities, mas maganda na ngayon pa lang alam nyo na kung ano yung kahalagahan nito para habang tumatagal yung panahon, so napapangalagaan natin yung bawat ilog, mas lumilinis pa and at the same time mas marami ang makikinabang. Hindi lamang tayo, hindi lamang yung pamilya natin, malay natin makilala ang lugar na to na dayuhin pa ng napakaraming tao. So yun lang, ingatan natin ang kalikasan. Ang kanilang pangangalaga sa kanilang natural na likas na yaman ay kaugnay sa ika-6 na Sustainable Development Goal na nagbibigay ng kahalagahan ng pamamahala ng tubig at kalinisan nito. Kaakibat din ito ang SDG 14 na naglalayong pangalagaan at magamit ng maayos ang ating mga yamang tubig. Ang mga ito ay magkakaugnay dahil ang kalidad ng tubig ng mga anyong tubig ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng marine ecosystem at para sa mapagkukunan ng malinis na inuming tubig. Parang wala nang pag-asang malinis yung ilog sa atin. Ano ka ba? Habang umaagos ang ilog,